Tumunog ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang pamilyar na tunog na dati nagbibigay sa kanya ng ngiti. Pero ngayon, para itong kampana ng simbahan na nagbabadya ng isang katapusan. Nanginginig ang kamay ni Serena Florencio nang sagutin niya ito. "Tita, kumusta po?" Isang hikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. At pagkatapos noon, ang mga salitang dumurog sa kanyang puso. "Serena, Hiya, si Baste, inatake na naman siya. Kailangan na talaga siyang maoperahan sa lalong madaling panahon." Gumuho ang mundo niya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang makitid na kama sa loob ng kwarto ng mga katulong sa Villa Montenegro. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Sa labas ng kanyang bintana, naririnig niya ang malakas na tugtugin at ang masasayang halakhakan ng mga bisita sa grandiosong selebrasyon ng pamilya. Isang selebrasyon habang ang kapatid niya, ang nag-iisang pamilya niya sa mundo, ay nag-aagaw buhay. "Magkano raw po ulit, tita?" Bulong niya, kahit alam na niya ang sagot. Isang numerong paulit-ulit na bumabagabag sa kanya sa gabi. Isang numerong sumpa sa kanilang kahirapan. 900,000 pesos, Hija. Napapikit si Serena. Pakiramdam niya ay sinasakal siya. Ang sahod niya bilang isang kasambahay, kahit gaano pa siya magtipid, ay parang isang patak ng tubig sa isang naglalagablab na apoy. Saan? Sa pangalan ng Diyos, siya hahanap ng ganoong kalaking halaga. "Gagawan ko po ng paraan, tita. Kakausapin ko po sila Doña Mirela. Magbabakas sakali po ako." Pero kahit siya, hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Pinilit niyang tumayo, pinunasan ang mga luhang nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi ngayon. Kailangan niyang magtrabaho. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ng isang mundo ng karangyaan. Mga nagkikislapang ilaw mula sa malalaking chandelier, mga babaeng nakasuot ng mga mamahaling bestida, at mga lalaking tumatawa habang hawak ang mga kopita ng alak. Para siyang isang anino na gumagalaw sa gitna ng liwanag, isang multo na walang nakakapansin. Habang nag-iikot siya para pulutin ang mga basyong baso, natigilan siya. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Doña Mirela Montenegro, ang matriarka ng pamilya. Nakasuot ito ng isang eleganteng itim na gown at sa leeg nito, nagniningning ang isang alahas na tila mas maliwanag pa sa lahat ng ilaw sa silid. Iyon ang La Estrella, ang lehendaryong kwintas na may diamanteng sinlaki ng kanyang hinlalaki, isang pamana na ilang henerasyon nang iniingatan ng mga Montenegro. Hindi napigilan ni Serena na titigan ito. Ang sinag na nagmumula sa kwintas ay tila ng uuyam. Isang pirasong bato na kayang bumili ng 10 buhay ng kapatid niya. Isang bagay na isinusuot lang para sa isang gabi ng kasiyahan habang ang hininga ni Baste ay paunti-unting nauubos. Naramdaman niya ang pait na gumuhit sa kanyang lalamunan. Hindi ito inggit. Ito ay sakit. Ang sakit ng katotohanang napakainutil niya. Nang matapos ang gabi, pagod na pagod si Serena. Ang huling tungkulin niya ay ang maglinis sa kwarto ni Doña Mirela. Tahimik at maingat siyang pumasok. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango. Sa ibabaw ng dresser, nakita niya ang isang itim na velvet box. Bukas ito at walang laman. Dahan-dahan niya itong isinara at maingat na inilagay sa gilid kasama ng iba pang mga alahas ng matanda. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin, isang mukhang pagod, mga matang namumugto, isang mukhang talunan. "Para sa'yo, Baste," bulong niya sa kanyang sarili. "Lahat gagawin ko para sa'yo." Kinabukasan, isang malakas na katok sa pinto ang gumising sa kanya. Bago pa man siya makasagot, bumukas ito ng malakas. Si Doña Mirela ang pumasok, kasunod ang 2 pa nitong anak. Ang mukha ng matanda ay hindi maipinta. Ang mga mata nito'y nag-aapoy sa galit. "Nasaan ang La Estrella?" tanong nito. Ang boses ay malamig at matigas. Natigilan si Serena. "Po?"
Ma'am, huwag ka nang magmamaang-maangan. Sigaw ng isa sa mga anak nito. Ikaw ang huling pumasok sa kwarto ni Mama kagabi. Ikaw lang ang naglinis doon. Nagsimulang kabahan si Serena. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, ma'am. Naglinis lang po ako. At kailangan mo ng malaking pera, hindi ba? Putol ni Doña Mirella, ang bawat salita ay tila isang matulis na patalim. Narinig kita kagabi na may kausap sa telepono. May sakit ang kapatid mo. Isang malaking halaga ang kailangan mo. Ang kanyang desperasyon, ginagamit na ngayon laban sa kanya. Ito na ang ebidensya. Ito na ang hatol. Napailing si Serena habang ang mga luha ay sunod-sunod nang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi po. Hindi ko po magagawa yon. Maawa po kayo. Pero wala nang nakikinig. Ang mga mata sa paligid niya ay puno ng pagdududa at panghuhusga. Itinuro siya ni Doña Mirella. Ang daliri nito ay nanginginig sa galit. Huwag ka nang magkaila, Serena. Nakita ka ng lahat na pumasok dito kagabi. Ikaw ang kumuha ng La Estrella. Mula sa kinatatayuan niya sa garahe, habang pinupunasan ang nangingintab na itim na sasakyan ng mga Montenegro, isang malakas na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng umaga. Napatigil si Marcos sa kanyang ginagawa. Boses yon ni Doña Mirella. May kung anong kaba na kumurot sa kanyang dibdib. Mabilis niyang ibinaba ang basahan at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa loob ng mansyon. Pagdating niya sa bukana ng sala, natanaw niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan. Si Serena, nakatayo sa gitna, parang isang basang sisiw na napapaligiran ng mga agila. Ang buong pamilya Montenegro ay nakatingin sa kanya ng masama. Ang mga matay puno ng akusasyon. At si Serena, umiiyak, paulit-ulit na umiiling. Ang mga kamay ay magkadaop na tila nagmamakaawa. Ma'am, sir, maniwala po kayo. Wala po akong kinukuha. Nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Serena. Isang takot na kilalang-kilala niya. Ito ang takot ng mga maliliit na tao kapag kaharap ang mga makapangyarihan. Sinubukan niyang humakbang pasulong para magsalita, para ipagtanggol ito. Pero sino ba naman siya? Isa lang siyang hamak na driver. Ma'am, baka po nagkakamali lang. Isang matalim na tingin mula kay Doña Mirella ang nagpatahimik sa kanya. Isang tingin na nagsasabing, huwag kang makialam dito. Problema ito ng pamilya. Napilitan siyang manatili sa kanyang kinatatayuan. Ang puso niya'y puno ng galit at pag-aalala. Habang ang lahat ay nakatuon kay Serena, ang mga mata ni Marco ay gumala at nahagip nito ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa isang sulok, malayo ng kaunti sa kaguluhan, nakatayo si Giro, ang paboritong apo ni Doña Mirella. Hindi ito galit. Hindi ito nag-aalala. Sinusubukan itong magmukhang gulat, pero sa isang saglit, sa isang iglap na walang sino mang nakapansin maliban sa kanya, nakita ni Marco ang isang munting ng ngisi sa mga labi nito. Isang ngisi na agad ding nawala. Isang ngisi ng tagumpay. Hindi nagtagal. Dumating ang 2 pulis. Walang tanong-tanong. Walang investigasyon. Ang salita ng mga Montenegro ay batas. Nilapitan nila si Serena. Serena Florencio, sumama ka sa amin sa presinto. Ang tunog ng posas na isinara sa kanyang mga kamay ay parang kulog sa pandinig ni Marco. Nakita niya ang pagbagsak ng mga balikat ni Serena, ang pagsuko. Habang hinihila siya palabas, muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, wala nang pagsusumamo. Ang nakita niya ay isang tinging puno ng kawalan ng pag-asa. Isang tingin na sumisigaw ng tulong na hindi niya naibigay. Biglang may bumalik na alaala sa isip ni Marco. Maliit pa sila noon, sa Bicol. Isang maalikabok na daan sa ilalim ng tirik na araw. Pinagtutulungan siya ng 3 batang mas malaki sa kanya. Umiiyak na siya noon, handa nang tanggapin ang mga suntok. Pero isang maliit na babae ang humarang sa kanya. Si Serena. Payat, maliit,
pero buong tapang na ibinuka ang mga braso para protektahan siya. "Huwag ninyong sasaktan si Marco," sigaw nito noon. Ang boses ay nanginginig, pero puno ng determinasyon. "Subukan ninyo at isusumbong ko kayo kay Kapitan." Ang alaalang yon ang nagpabara sa kanyang lalamunan. Si Serena, na noon ay tagapagtanggol niya, ngayon ay walang kalaban-laban. At siya, na dapat sana'y tumutulong, ay nakatayo lang at nanonood. Natanaw niya mula sa bintana ang pag-alis ng sasakyan ng pulis, dahan-dahang nawawala sa mahabang daan palabas ng Villa Montenegro. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang galit ay gumuhit sa kanyang dibdib, mas matindi kaysa sa naramdaman niya kailanman. Hindi galit sa mga Montenegro, kundi galit sa sarili niya. Pero habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan, ang galit ay napalitan ng isang bagay na mas matatag, isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Hindi ako titigil hanggat hindi lumalabas ang totoo, Serena. Pangako. Ang amoy ng rehas na bakal at malamig na semento ang unang gumising sa diwa ni Serena. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Hindi ito ang maliit niyang kwarto sa Villa Montenegro. Ito ay isang selda. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod habang ang lamig ng sahig ay unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Dito siya nagpalipas ng gabi. Isang gabing puno ng takot, isang gabing walang katapusang pag-iyak, hanggang sa wala ng luhang lumabas. Naalala niya ang bawat salitang ibinato sa kakanya. Magnanakaw, sinungaling, walang utang na loob. Ang pinakamasakit ay ang alaala ng mukha ni Doña Mirela. Ang pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng matanda noong una siyang dumating, ngayon ay napalitan ng sukdulang pagkamuhi. Pero mas matindi pa sa sakit na yon ang pag-aalala para kay Baste. Paano na ang kapatid niya? Ang tita niya? Siguradong nag-aalala na yon. Ang perang inaasahan nila, ngayon ay naging dahilan pa ng kanyang pagkabilanggo. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Bulong niya sa hangin, ang boses ay paos. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Ilang oras ang lumipas, isang pulis ang humarap sa kanya para sa isang maikling interogasyon. Aminin mo na kasi, miss, sabi ng pulis na halatang naiinip. May motibo ka, kailangan mo ng pera. Mas mapapabilis ang lahat kung aaminin mo na. Hindi po ako ang kumuha, paulit-ulit niyang sinabi. Kahit na pakiramdam niya ay wala ng saysay. Pakiusap po, tingnan ninyo ang mga CCTV camera sa mansyon. Makikita niyo pong wala akong ginawang masama. Ngumisi ang pulis. CCTV? Ayon sa mga Montenegro, nagkataong nag-malfunction ang lahat ng camera sa bahaging iyon ng bahay kagabi. Ang malas mo naman. Isang suntok sa sikmura. Ganoon na lang yon. Lahat ng pag-asa niya ay biglang naglaho. Planado ang lahat. At siya ang napili nilang isakripisyo. Samantala, sa Villa Montenegro, hindi mapakali si Marco. Maghapon niyang pinagmasdan ang bawat galaw sa mansyon. Nakita niya ang pagdating ng mga investigador na halatang mas kampi sa mga Montenegro. Nakita niya ang pag-uusap nila na parang nagkakatuwaan lang. Isang malaking palabas. Alam niyang walang mangyayari kung hihintayin lang niya ang hustisya na kusang lumapit. Hinintay niyang gumabi. Hinintay niyang manahimik ang buong kabahayan. Hinintay niyang ang tanging maririnig na lang ay ang tunog ng mga kuliglig sa hardin. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang kwarto. Armado lamang ng flashlight mula sa kanyang cellphone. Ang una niyang pinuntahan ay ang garahe, ang lugar kung saan niya nakita si Jiro na kahina-hinala noong umaga. Sinimulan niyang suriin ang bawat sulok. Tiningnan niya sa ilalim ng mga sasakyan. Tiningnan niya sa likod ng mga cabinet ng gamit. Wala siyang makita. Napabuntong hininga siya. Baka nagkamali lang siya ng hinala. Baka dala lang ng pag-aalala niya kay Serena. Palabas na sana siya nang may napansin siyang kumislap. Malapit sa isang malaking basurahan sa pinakalikod na bahagi ng garahe, isang lugar na madilim at bihirang puntahan.
Nilapitan niya ito at itinutok ang ilaw ng kanyang cellphone. Isang butones. Isang maliit na butones na kulay ginto, may nakaukit na letrang M. Kilala niya ang butones na yon. Galing iyon sa isang mamahaling brand ng polo shirt na paboritong isuot ni Jiro. Iyon mismo ang suot nito sa party kagabi. Mabilis niya itong pinulot at ibinulsa. Ito na. Isang maliit na piraso ng ebidensya, pero sapat na para palakasin ang kanyang kutob. Bigla, may narinig siyang mga yabag. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng isang lumang kotse na nababalutan ng lona. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinipigil ang kanyang hininga. Ang anino ni Jiro. Papasok ito sa garahe. Palihim, tila may hinahanap. Bumalik ito sa mismong lugar kung saan niya nakita ang butones. Narinig ni Marco ang mahinang pagmumura nito. Nasaan na yon? Buwisit! Pagkatapos ng ilang sandali, sumuko rin si Jiro at mabilis na umalis. Humigpit ang hawak ni Marco sa butones sa loob ng kanyang bulsa. Ngayon, sigurado na siya. May itinatago si Jiro at gagawin niya ang lahat para malaman kung ano yon. Kinabukasan, maagang nagising si Marco, ngunit ang isip niya ay hindi pa natutulog buong gabi. Ang butones sa kanyang bulsa ay tila isang baga na nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya, isang bagay na hindi kayang itanggi ni Jiro o baliwalain ng mga Montenegro. Naalala niya ang anino ni Jiro kagabi, ang paghahanap nito sa likod ng garahe. Binalikan niya ang lugar na yon sa isip niya. Ano ang posibleng hinahanap nito doon maliban sa butones? Nagpanggap siyang nagwawalis sa labas ng garahe, ang mga mata ay palihim na nagmamasid. Ang lugar na yon ay tambakan ng mga lumang gamit, mga sirang upuan, mga kahon, at isang luma, kinakalawang na drum. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Hinintay niyang umalis ang sasakyan ni Don Antonio, ang ama ni Jiro, para pumasok sa opisina. Nang sigurado na siyang walang ibang tao sa paligid, mabilis siyang lumapit sa basurahan. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Suot ang isang pares ng construction gloves na kinuha niya sa bodega. Isa-isa niyang tiningnan ang laman nito. Wala. Napabuntong hininga siya, pero hindi siya sumuko. Lumuhod siya at sinilip ang ilalim ng drum. Sa una, wala siyang makita kundi alikabok at mga tuyong dahon. Ngunit nang gamitin niya ang isang patpat para galawin ang mga ito, may isang bagay na nahagip ang kanyang paningin. Isang bagay na itim at balbon. Gamit ang dulo ng patpat, maingat niya itong hinila palabas. Ang puso ni Marco ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Iyon na nga. Ang itim na velvet box. Ang kahon ng La Estrella. Maingat niya itong binuksan. Walang laman, tulad ng inaasahan. Ngunit alam niyang ito na ang pinakamalaking ebidensya na hawak niya. Ang mga fingerprint ni Jiro ay siguradong narito. Isinilid niya ito sa isang malinis na plastic bag at itinago sa ilalim ng upuan ng kanyang sasakyan. Ngayon, mayroon na siyang panlaban. Pero paano niya ito ilalabas? Sasabihin ba niya sa pulis? Hindi nila siya paniniwalaan. Sasabihin ba niya kay Doña Mirela? Itataboy lang siya nito. Kailangan niya ng isang testigo. Isang taong kabilang sa pamilya na magpapatunay sa kanyang mga hinala. At doon pumasok sa isip niya si Isay, ang bunso at pinakamabait sa mga apo ni Doña Mirela. Napansin niya nitong mga nakaraang araw na laging takot at umiiwas ang bata tuwing lumalapit si Jiro. Hinanap niya ang bata at natagpuan itong nag-iisa sa duyan sa hardin. Malungkot na nakatingin sa kawalan. Dahan-dahan siyang lumapit. May dalang isang maliit na tsokolate. Isay, tawag niya sa malumanay na boses. Nag-angat ng tingin ng bata. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Kuya Marco? Umupo si Marco sa tabi nito. May problema ba? Bakit malungkot ang prinsesa ng Villa? Hindi sumagot si Isay, lalo lang itong napayuko.
Namimiss mo na ba si Ate Serena mo? Tanong ni Marco. Doon na nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ng bata. Tumango ito. Ako rin, namimiss ko na siya, sabi ni Marco. Alam mo si Ate Serena, mabait siyang tao. Hindi niya magagawang magnakaw, pero may mga taong masama na gustong isisi sa kanya ang kasalanan na hindi niya ginawa. Tumingin si Isay sa kanya, ang mga matay puno ng pag-aalala. Isay, pagpapatuloy ni Marco, hinawakan niya ang munting kamay ng bata. Alam kong natatakot ka, pero minsan, para matulungan natin ang mga taong mahal natin, kailangan nating maging matapang, kailangan nating sabihin ang totoo. Humikbi ang bata. Pero sabi ni Kuya Jiro, pag nagsalita daw ako, hindi ko na makikita si Mama Mi. Kinumpirma na ng mga salitang yun ang lahat. Hinaplos ni Marco ang buhok ng bata. Isay, makinig ka kay Kuya Marco. Walang mangyayaring masama sa mamami mo. At lalong walang mangyayaring masama sa'yo dahil poprotektahan kita. Hindi ko hahayaang saktan ka ni Kuya Jiro mo. Pangako yan. Tinitigan siya ng bata. Tila sinusuri kung totoo ang kanyang mga sinasabi. Pagkatapos, sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsimula siyang magkwento. Nakita ko po siya, Kuya Marco. Pumasok po si Kuya Jiro sa kwarto ni Lola. Kinuha niya po yung kwintas. Tapos po nakita niya ako. Sabi niya, "Kalang, kung hindi, isusumbong kita kay Mommy na sinira mo yung vase niya." Ang bawat salita ng bata ay parang isang kutsilyong tumatarok sa puso ni Marco. Ginamit ni Jiro ang takot ng isang inosenteng bata para pagtakpan ang krimen niya. Salamat, Aisay. Salamat sa pagiging matapang, sabi ni Marco. Pinupunasan ang mga luha ng bata. Dahil sa'yo, makakabalik na si Ate Serena. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Kinakabahang sinagot niya ito. Hello? Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya kilala, ngunit puno ng pagbabanta. Marco, di ba? Alam namin ang bawat galaw mo. Itigil mo na yan kung ayaw mong magsisi. Pawis na pawis si Jiro habang naglalakad pabalik-balik sa loob ng kanyang mamahaling kwarto. Kanina pa siya hindi mapakali. Nakita niya mula sa bintana kung paano kausapin ng driver na yon nang busabos na si Marco, ang pinsan niyang si Isay. At nakita niya ang pag-iyak ng bata. Isang malakas na mura ang kumawala sa kanyang bibig kasabay ng pagsipa niya sa isang upuan. Ang tangang driver na yon, bakit ba kailangan nitong makialam sa lahat ng bagay? Hindi ba nito alam kung sino ang kinakalaban niya? Kinapan niya ang kanyang bulsa para hanapin ang butones ng kanyang polo shirt. Wala. Sigurado siyang nahulog yon kagabi malapit sa garahe. At sigurado rin siyang si Marco ang nakakuha noon. Lalo siyang pinagpawisan. Patay. Una, ang butones. Ngayon, si Isay. Paano kung magsalita ang bata? Paano kung magsumbong ito kay Lola? Ang buong plano ay masisira. Kinuha niya ang cellphone at mabilis na tinawagan ang isang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Malamig at walang emosyon. Ano? Hector, may problema. Nanginginig na sabi ni Jiro. Mukhang may alam na ang driver ng pamilya. Kinausap niya si Isay. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay isang tawang mahina, ngunit puno ng panganib. Driver, ganoon ka ba katanga, Jiro, para magpatalo sa isang driver? Hindi mo naiintindihan. Matalas ang pakiramdam ng gagong yon. Nakita ko siya sa garahe kagabi. Alam kong may nahanap siya. Paliwanag ni Jiro. Ang boses ay puno ng desperasyon. Si Jiro Montenegro. Isang prinsipe sa paningin ng marami. Laging nakangiti, laging magalang. Pero sa likod ng maskarang yon ay isang lalaking baon sa utang dahil sa walang katapusang pagkatalo sa sugal. Isang lalaking desperado,
At ang desperasyong yon ang nagtulak sa kanya kay Hector, isang kilalang loan shark na may madilim na reputasyon. Noong una, pautang lang. Hanggang sa hindi na niya kayang magbayad. At doon inalok ni Hector ang isang solusyon. Ninakaw mo na ba ang kwintas? Tanong ni Hector noon. Hindi ko kaya. Masyadong delikado. Sagot ni Jiro. Tumawa si Hector. Hindi lang ito para sa pera, Jiro. Para din ito sa paghihiganti. Hindi mo ba alam na ang lolo mo ang dahilan kung bakit nasira ang negosyo ng pamilya ko? Maraming taon na ang nakalipas. Oras na para maningil. At ngayon, ang plano ng paghihiganti na yon ay nasa bingit ng pagkabigo. Patahimikin mo siya. Utos ni Hector mula sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso na. Paano? Gawan mo ng paraan. Takutin mo. Bigyan mo ng pera. O gusto mong ako na mismo ang gumawa? May pagbabantang sabi ni Hector. Kung hindi mo kayang patahimikin yung driver na yan, ako ang gagawa. At isasama ko na rin ang pamilya ng katulong na yon. Nanlamig ang buong katawan ni Jiro, ang pamilya ni Serena. Ibaba na sana ni Hector ang tawag ng magsalita ulit si Jiro. Hector, teka. Bigyan mo pa ako ng isang araw. Ako nang bahala. Pagkababa ng tawag, mabilis na lumabas si Jiro ng kwarto. Hinanap niya si Marco at nakita niya itong naglalakad patungo sa kanyang munting silid sa likod ng mansyon. Hinarang niya ito. Marco, tawag niya. Sinubukang maging kalmado. Lumingon si Marco. Ang mga mata ay diretso at walang takot. Sir Jiro, magkano ang kailangan mo? Diretsong tanong ni Jiro, kumuha ng makapal na sobre mula sa kanyang bulsa. 100,000? 200,000? Sabihin mo lang. Kalimutan mo na ang lahat ng nakita mo at layuan mo na si Isay. Hindi kumibo si Marco. Tinitigan lang nito ang sobre pagkatapos ay tumingin sa kanyang mga mata. Hindi nabibili ang katotohanan, sir. Simpleng sagot ni Marco bago siya tinalikuran. Naiwan si Jiro na nanginginig sa galit at takot. Ginamit na niya ang kanyang huling baraha at nabigo siya. Wala na siyang pagpipilian. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-type ng isang mensahe para kay Hector. Hindi tumalab. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Ilang minuto lang ang lumipas, isang mensahe ang bumalik mula kay Hector. Hindi ito text, isa itong litrato. Nang buksan ito ni Jiro, pakiramdam niya ay huminto sa pag-ikot ang mundo. Isang litratong kuha mula sa malayo. Isang babaeng nasa hospital bed, payat at nanghihina, habang inaalagaan ng isang matandang babae si Baste at ang tita ni Serena. Sa ibaba ng litrato, may isang maikling mensahe. Ipakita mo to sa driver mo. Tingnan natin kung gaano siya katapang. Papunta na si Marco sa kanyang kwarto. Ang puso ay kumakabog dahil sa halo-halong galit at tagumpay. Ang pag-aalok ni Jiro ng pera, ang huling kumpirmasyong kailangan niya. Inamin na nito ang kasalanan sa paraang hindi direkta. Ngunit bago pa man siya makarating sa kanyang pinto, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Isang litrato. Nang makita niya kung ano ang nasa litrato, ang lahat ng tapang na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho na parang bula at napalitan ng isang matinding takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Si Baste. Nakahiga sa kama ng ospital, may mga tubong nakakabit sa katawan at ang tita ni Serena na mahimbing na natutulog sa isang silya sa tabi nito. Ang kuha ay malinaw na mula sa labas ng bintana ng silid. May kasunod na text. Maganda ang view mula dito, hindi ba? Isang maling galaw mo lang, Marco, at baka hindi na magising ang bata sa susunod niyang atake. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Ito na. Ito na ang sinasabi ni Hector. Hindi lang ito simpleng pagnanakaw. May mas malalim, mas maruming laro na nangyayari dito. At naipit sila ni Serena sa gitna. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakatayo doon. Nakatitig lang sa screen ng kanyang cellphone.
Ang isip niya ay blangko. Anong gagawin na niya? Kung isusumbong niya si Jiro, kung ipapakita niya ang velvet box, ilalabas niya ang katotohanan at mapapalaya si Serena. Pero ang kapalit ay ang buhay ni Baste. Kung mananahimik siya, mananatiling ligtas si Baste. Pero habang buhay namang mabubulok si Serena sa kulungan para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Parang dinudurog ang kanyang puso. Pinilit niyang kumalma. Kailangan niyang makausap si Serena. Kailangan itong malaman ang nangyayari. Nag-type siya ng mensahe para sa isang pinagkakatiwalaan niyang gwardiya sa presinto. Isang kababayan niya na nangakong tutulong. Pakisabi kay Serena, emergency. Tumawag siya sa tita niya. May nagmamanman sa kanila. Ilang oras ang lumipas. Sa daan pa uwi mula sa pagbili ng ilang gamit para sa mansyon, napansin ni Marco na may 2 motorsiklong sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang bilisan ang takbo, pero mas mabilis sila. Sa isang madilim at walang taong eskinita, hinarangan nila ang kanyang daan. 2 lalaking naka-helmet ang bumaba. Walang salita. Walang tanong. Sinuntok nila siya sa sikmura. Napayuko siya sa sakit. Sinipa nila siya sa tagiliran. Natumba siya sa semento. Hindi siya nanlaban. Alam niyang babala lang ito. Ang isa sa mga lalaki ay lumuhod sa tabi niya. Tinanggal ang helmet. Ang mukha nito ay puno ng tattoo. May idiniin itong malamig na bagay sa kanyang leeg. Isang patalim. Matalino kang bata, Marco, sabi ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Alam mo na siguro kung para saan to. Simple lang ang mensahe. Manahimik ka. Para to sa pamilya mo at sa pamilya niya. Pagkatapos noon, umalis na sila na parang walang nangyari. Naiwan si Marco na nakahandusay sa kalsada. Iniinda ang sakit sa kanyang katawan. Pero mas masakit pa ang nararamdaman niya sa loob. Ang sakit ng pagiging inutil. Hirap man ay nagawa niyang makatayo at sumakay muli sa sasakyan. Pagdating niya sa kanyang maliit na kwarto, isinara niya ang pinto at sinuntok ang pader sa sobrang galit at frustrasyon. Umupo siya sa sahig, isinandal ang likod sa pader. Nakita niya sa ibabaw ng mesa ang litrato nilang 2 ni Serena noong mga bata pa sila. Kuha sa isang piyesta sa Bicol. Pareho silang nakangiti, walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundo. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Serena sa litrato. At pagkatapos ay muli niyang tiningnan ang larawan ni Baste sa kanyang cellphone, ang buhay ng kapatid niya. O ang kalayaan niya? Alin ang pipiliin niya kung siya ang nasa kalagayan ni Serena? Alam niya ang sagot. Uunahin ni Serena si Baste, kahit na anong mangyari. Kinuha ni Marco ang cellphone at buong lakas na ibinato sa pader. Nabiyak ang screen nito sa maraming piraso. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Pakiramdam niya, wala na siyang kawala. Lahat ng daan ay sarado. Natalo na siya. 2 linggo. 2 linggo na si Serena sa loob ng kulungan. Bawat araw ay mas mahaba kaysa sa nauna. Bawat gabi ay mas malamig. Ang tanging nagpapalakas sa kanyang loob ay ang pag-asang baka sakaling may himalang mangyari, na baka sakaling matauhan ang mga Montenegro at mapagtantong nagkamali sila. Ngunit ang pag-asang yon ay unti-unting namamatay, tulad ng isang kandilang nauubusan ng hangin. Isang umaga, isang babaeng abogado mula sa Public Attorney's Office ang dumalaw sa kanya. May dala itong isang folder ng mga papel at isang mukhang pagod na. Serena Florencio, sabi ng abogada, hindi man lang nag-abalang ngumiti. Binasa ko ang kaso mo. Malakas ang ebidensya laban sa'yo. Pero hindi po totoo yun, attorney. Mangyak-ngyak na, sabi ni Serena. Wala po akong ninakaw. Bumuntong hininga ang abogada. Makinig ka. Ang mga Montenegro ang kalaban mo. Mayaman, makapangyarihan, may motibo ka, at ikaw ang huling tao sa lugar ng krimen. Kung lalaban tayo sa korte, sigurado ang talo mo. 10 taon, 20 anyos, sino ang nakakaalam? Napahawak si Serena sa kanyang dibdib. 10 taon? Pero, pagpapatuloy ng abogada, may isang paraan
para mapababa ang sentensya mo. Kung aaminin mo ang kasalanan, makikiusap tayo sa piskal para sa isang plea bargain. Baka 2 o 3 taon na lang. Mas mabilis kang makakalaya. Umamin sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Hindi ko po kayang gawin yan. Umiiling na sabi ni Serena. Sumimangot ang abogada, isinara ang folder. Bahala ka. Pero pag-isipan mo, ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo. Tawagan mo ako kung magbabago ang isip mo. Pagkaalis ng abogada, napasandal si Serena sa pader. Pakiramdam niya ay gumuho na ang huling haligi ng kanyang pag-asa. Kahit ang sistemang dapat sanang poprotekta sa kanya ay sumusuko na. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang gwardiya ang lumapit sa rehas. Florencio, may tawag ka. Dali-dali siyang lumapit sa teleponong nakakabit sa pader ng pasilyo. Ang tita niya. Tita, kumusta po? Isang malakas na hikbi ang narinig niya at ang mga sumunod na salita ay ang mga salitang pinakakinatatakutan niyang marinig sa buong buhay niya. Serena, si Baste, Hija, kailangan na talaga siyang operahan ngayon na. Sabi ng doktor, critical na. Kung hindi natin magagawa ng paraan sa loob ng 2 araw, baka hindi na niya kayanin. Parang nabingi si Serena. Ang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Napaluhod siya sa sahig. Hindi pwedeng mangyari ito. Lahat ay nawala. Ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal. At ngayon, ang buhay ng kanyang kapatid. Wala na siyang magawa. Wala na siyang malapitan. Wala nang natitira. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagtitiis ay nauwi sa wala. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Nakaluhod sa malamig na sahig ng isang kulungan. Ang puso ay basag na basag. Wala nang natitirang pag-asa. Wala nang natitirang pananampalataya. Itinaas niya ang kanyang mukha sa kisame. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi na siya nagdasal para sa tulong. Nagdasal siya para sa katapusan. Bigla, isang gwardiya ang nagbukasan ng pinto ng selda. Ang tunog ng kalampag ng bakal ay gumising sa kanyang nag-aagaw diwang kaluluwa. Tumingin siya sa gwardiya. Ang mga mata ay blangko at walang buhay. Inaasahan niyang sasabihin nitong tapos na ang oras ng tawag o baka naman dadalhin na siya sa korte para basahan ng sakdal. Ngunit iba ang sinabi ng gwardiya. Florencio, may bisita ka. Mula sa Villa Montenegro. Hindi siya kumibo. Isang bisita mula sa villa? Siguro ay si Giro, naisip niya. O baka isa sa mga anak ni Doña Mirella. Siguro ay naparito sila para lalo siyang laitin, para ipamukha sa kanya na nagtagumpay na sila. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha. Kung ito na ang huling pagpapahiyang mararanasan niya, haharapin niya ito nang may natitira pang dignidad. Nakaupo si Marco sa loob ng kanyang kotse sa labas ng Villa Montenegro, nakatitig sa gate na tila isang dambuhalang nagbabantay. Hawak niya ang plastic bag na naglalaman ng velvet box. Ilang araw na siyang walang tulog. Ilang araw na siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Ang imahe ni Baste sa ospital, ang imahe ni Serena sa loob ng kulungan. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Mananahimik na sana siya. Susuko na sana siya. Pero kagabi, nakatanggap siya ng isang maikling text mula sa gwardiyang kaibigan niya. Pare, kinausap ko si Serena. Sinabi niyang, huwag ka daw susuko. Sinabi niyang, ilabas mo ang totoo. Kahit anong mangyari sa kapatid niya, mas mahalaga daw ang katotohanan. Ang mga salitang yon, ang tapang ni Serena, ang sakripisyo nito, iyon ang gumising sa natutulog niyang dugo. Hindi niya hahayaang masayang ang tapang na yon. Kung mayroon mang dapat matakot, hindi sila yon. Pinunasan niya ang luhang namuo sa gilid ng kanyang mata. Puno ng bagong determinasyon, pinaandar niya ang sasakyan at pumasok sa loob ng mansyon. Alam niyang sa oras na ito, nag-uusap ang buong pamilya sa sala.
Linggo ng hapon, oras ng kanilang family meeting. Ipinark niya ang sasakyan at naglakad patungo sa main door. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, ngunit puno ng katiyakan. Hindi na siya ang driver na laging nakayuko. Ngayon, isa siyang taong ipaglalaban ng tama. Walang katok, walang paalam, buong lakas niyang itinulak ang malaking pinto ng sala. Bumukas ito, natigil ang lahat, ang tawa ni Doña Mirela, ang pag-uusap ng kanyang mga anak, ang paglalaro ni Isay sa isang sulok. Lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Sa kanyang mukha, kitang-kita pa ang mga pasa mula sa pambubugbog na natamo niya. "Marco?" Gulat na tanong ni Doña Mirela. "Anong ginagawa mo dito? Sino ang nagsabi sa iyong pumasok ka na lang basta-basta?" Hindi siya sumagot. Naglakad siya patungo sa gitna ng silid sa mamahaling carpet kung saan nakatayo si Serena noong araw na siya ay hinatulan. Sa ibabaw ng glass table sa gitna, maingat niyang inilabas ang laman ng plastic bag, ang itim na velvet box. Pagkatapos, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na butones. "Ano ang ibig sabihin nito?" tanong ni Don Antonio. "Ang kahon na ito," nagsimulang magsalita si Marco. Ang boses niya ay nanginginig sa una, pero unti-unting tumatatag. "Ay ang kahon ng La Estrella. Natagpuan ko po ito sa likod ng garahe. Itinapon na parang basura." Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Jiro, ang pagkagulat, ang takot, at ang butones na ito, pagpapatuloy ni Marco, ay nahulog mula sa damit ng taong nagtapon ng kahon na yon. Ang damit na suot niya noong gabi ng party. Itinuro ni Marco si Jiro. Ang damit na suot ni Sir Jiro. "Sinungaling!" sigaw ni Jiro, biglang napatayo. "Nagsisinungaling ka. Pinararatangan mo ako para pagtakpan ang kasintahan mong magnanakaw." "Hindi siya sinungaling." Isang maliit na boses ang pumailan lang sa silid. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Isay, nanginginig. Ang mga mata ay puno ng luha. Niyayakap niya ang binti ng kanyang ina. Natahimik ang lahat. "Isay, anong sinasabi mo, anak?" tanong ng ina nito. Tumingin si Marco sa bata. Isang tingin na nagbibigay lakas. Isang tingin na nangangakong poprotektahan siya. Naalala ni Isay ang pangako ni Kuya Marco. Naalala niya ang kabaitan ni Ate Serena. Huminga siya ng malalim at sa gitna ng kanyang mga hikbi, nagsalita siya. "Lola?" sabi niya, nakatingin kay Doña Mirela. "Si Kuya Jiro po. Nakita ko po siya." Ang bawat salita ay tila isang dagok kay Jiro. Umiling-iling ito. Ang muka ay namumutla na. "Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang bata." "Pumasok po siya sa kwarto ninyo, Lola." Pagpapatuloy ni Isay, hindi na pinansin ang pagsigaw ng kanyang pinsan. "Kinuha niya po yung makintab na kwintas. Tapos po tinakot niya ako. Sabi niya, wag daw po ako magsasalita." Ang pagsasalaysay ng isang inosenteng bata, walang bahid ng kasinungalingan, puno ng takot ngunit totoo. Iyon ang pinakamalakas na ebidensya sa lahat. Napatitig si Doña Mirela sa kanyang apo, mula kay Jiro na ngayon ay parang isang kriminal na nahuli sa akto, papunta kay Isay na umiiyak sa takot. Ang katotohanan. Ito na ang katotohanan. Masakit. Nakakahiya. Nakakadurog. Ang sarili niyang apo. Ang sarili niyang dugo. Naramdaman ni Doña Mirela ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hirap huminga. Ang lahat ng kanyang ipinagmamalaki, ang dangal ng pangalan ng Montenegro, ay winasak hindi ng isang kasambahay, kundi ng isa sa kanila. Dahan-dahan siyang napaupo sa sofa. Ang reyna ng Villa Montenegro sa unang pagkakataon ay natalo. Ang kanyang korona ay gumuho. At sa gitna ng mga piraso nito, nakita niya ang mukha ng isang babaeng inosente na pinarusahan niya ng walang awa. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa sala ng mga Montenegro.
Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Isay at ang mabibigat na paghinga ng bawat isa. Para kay Doña Mirella, ang bawat segundong lumilipas ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib. Nakatitig lang siya sa kawalan, ngunit ang nakikita ng kanyang isip ay ang mukha ni Serena. Ang mga mata nitong puno ng luha, ang mga labi nitong paulit-ulit na nagsasabing, "Hindi po ako ang kumuha." Paulit-ulit. Ang sarili niyang kayabangan, ang kanyang pagtingin sa estado ng buhay. Iyon ang bumulag sa kanya. Mas pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan mula sa isang taong mayaman kaysa sa isang katotohanang mula sa isang mahirap. At dahil doon, muntik na niyang wasakin ang buhay ng isang inosenteng tao. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang dating matikas na tindig ay tila nabawasan. Tumingin siya sa kanyang mga anak, sa kanyang mga apo, at sa huli, kay Jiro. Wala nang galit sa kanyang mga mata. Ang naroon ay isang bagay na mas malalim, mas masakit, isang sukdulang pagkadismaya. "Jiro," sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit may bigat. "Umakyat ka sa kwarto mo. Hintayin mo ang mga pulis." "Lola, please," pagmamakaawa ni Jiro. "Tapos na tayo mag-usap," sabi ni Doña Mirella, at sa unang pagkakataon, tinalikuran niya ang kanyang paboritong apo. Iniwan niya ang lahat sa sala. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila milya ang layo. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto. Sa ibabaw ng kanyang dresser ay nakapatong ang La Estrella na naibalik na ng mga pulis matapos itong isuko ni Jiro. Ang diamante ay nagniningning pa rin, ngunit para kay Doña Mirella, ang kislap nito ay nawala na. Isa na lang itong paalala ng kanyang malaking pagkakamali. Isang simbolo ng karangyaan na nagdulot ng matinding kasalanan. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ilang minuto siyang nakatulala. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa. "Doctor, this is Mirella Montenegro," sabi niya. "I have a patient for you. His name is Baste. I want you to prepare your best team. Whatever the cost, I will pay for it. I want him to have the surgery as soon as possible." Pagkababa niya ng telepono, huminga siya ng malalim. Isa pa lang yon. Marami pa siyang kailangang itama. Ang pangalawa niyang ginawa ay ang lumabas ng kwarto at hanapin si Marco. Nakita niya itong nakatayo sa may hardin, nakatingin sa malayo. Nilapitan niya ito. "Marco," sabi niya. Lumingon si Marco, ang mukha ay walang emosyon. "Ihanda mo ang sasakyan," utos ni Doña Mirella. Hindi na ito ang utos ng isang amo sa isang driver. Ito ay isang pakiusap. "Samahan mo ako. Pupunta tayo sa presinto." Nagulat si Marco, ngunit tumango lang siya. Habang nasa biyahe, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng makina ng sasakyan. Ngunit sa katahimikang iyon, mayroong isang bagong pag-unawa na nabubuo sa pagitan nila. Isang pag-unawa na nakabatay sa respeto. Pagdating nila sa harap ng presinto, ang malaking sasakyan ng mga Montenegro ay agaw pansin. Si Doña Mirella na dati hindi bababa sa ganitong lugar ay huminga ng malalim. Ito na ang kanyang pagpapakumbaba. Ito na ang kanyang pagharap sa kanyang kasalanan. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang tindig ay muling bumalik. Ngunit hindi na ito dahil sa kayabangan. Ito ay tindig ng isang taong handang harapin ang kanyang responsibilidad. Naglakad siya papasok ng presinto, kasunod si Marco. Ang lahat ng mga pulis na nakakita sa kanya ay natigilan. "Nasaan si Serena Florencio?" tanong niya sa desk officer. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. "May kailangan po ba kayo sa kanya, ma'am?" "Ako ang kailangan niya," sagot ni Doña Mirella. "Naparito ako para itama ang isang malaking pagkakamali. Naparito ako para palayain siya." Naglakad si Serena
Palabas ng selda, ang bawat hakbang ay mabigat. Ang puso ay manhid. Inaasahan niya ang pinakamasama. Inaasahan niyang makita ang isang mukhang mapanghusga. Ngunit ang taong nakatayo sa pasilyo, sa gitna ng kulimlim na ilaw ng presinto, ay ang taong hindi niya inaasahan. Si Doña Mirela Montenegro. Nakatayo ito roon, hindi bilang isang reyna sa kanyang palasyo, kundi bilang isang ordinaryong babae na may pasan-pasang bigat sa kanyang mga balikat. Ang dating tigas sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Serena dati. Pagsisisi. Ano ang ginagawa niya dito? Naisip ni Serena. Para lalo siyang ipahiya? Ngunit nagsimulang maglakad si Doña Mirela palapit sa kanya. At sa bawat hakbang nito, nakikita ni Serena ang panginginig sa mga kamay nito. Tumigil ito sa mismong harapan niya. Ilang segundo silang nagkatitigan. Pagkatapos, sa isang iglap na gumulat, hindi lang kay Serena, kundi pati sa mga pulis sa paligid. Itinaas ni Doña Mirela ang kanyang mga kamay at niyakap siya. Isang yakap na mahigpit. Isang yakap na puno ng bigat ng isang kasalanang pinagsisisihan. Naramdaman ni Serena ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang balikat. Umiiyak si Doña Mirela. Hiha. Bulong ng matanda, ang boses ay basag at puno ng sakit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo kami. At pagkatapos ay sinabi nito ang mga salitang magmamarka sa puso ni Serena habang buhay. Ang inosente. Kailanman hindi namin dapat ipinako sa krus. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader na itinayo ni Serena sa kanyang puso ay gumuho. Ang lahat ng sakit, galit at pagkadismaya ay bumuhos palabas sa anyo ng mga luhang hindi na niya napigilan. Niyakap niya pabalik ang matanda at doon sila umiyak. Dalawang babaeng pinag-isa ng isang masakit na katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, maraming nagbago. Si Jiro ay sumuko sa mga pulis at inamin ang lahat, kabilang na ang pangingikil ni Hector. Ang sindikato ni Hector ay nabuwag at hinarap nila ang kanilang mga kasalanan sa batas. Ang pangalan ni Serena Florencio ay tuluyan ng nalinis. Isang umaga, nakaupo si Serena sa isang magandang silid sa Villa Montenegro. Hindi na ito ang kwarto ng mga katulong. Isa itong guest room na may tanawin ng hardin. Hawak niya ang isang tablet at sa screen nito, nakangiti ang isang pamilyar na mukha. Ate, masayang bati ni Baste. Ang kapatid niya, malakas na, malusog na, may kulay na ang mga pisngi at wala na ang dating hirap sa paghinga. Katatapos lang ng matagumpay nitong operasyon sa puso. Baste, naiiyak na sabi ni Serena. Miss na kita. Ako rin, ate. Sabi ni tita. Uuwi ka na raw dito sa Bicol pagkatapos ng Pasko. Oo, uuwi si ate. Nakangiting sagot niya. At magdadala ako ng maraming paborito mong tinapay. Pagkatapos ng tawag, pumasok si Doña Mirela sa silid. May dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. Nakausap mo na siya? Tanong ng matanda. Ang boses ay malambing na. Tumango si Serena. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa lahat. Huwag mo na akong tawaging ma'am, hiha. Tita Mirela na lang. Sabi nito. Serena, gusto kong manatili ka dito. Hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang bahagi ng pamilyang ito. Isang pamilyang nagkamali sa'yo at gustong bumawi. At bumawi nga sila. Sa isang maliit na sulok ng malawak na hardin ng Villa Montenegro, isang munting tindahan ang itinayo para kay Serena. Isang maliit na panaderya. Ang pangalan nito, Baste's Bake Shop. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at ensaymada ay humahalimuyak sa hangin tuwing umaga. Dito, abala si Serena. Suot ang isang malinis na apron at isang nangiti sa kanyang mga labi. Siya mismo ang nag-aabot ng tinapay sa mga customer, na karamihan ay mga kaibigan at kapitbahay ng mga Montenegro. Hindi na siya ang Serena na laging nakayuko. Ngayon,
Taas noo na siyang humaharap sa lahat. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga gamit, isang pamilyar na anino ang tumulong sa kanya sa pagbuhat ng isang tray ng mga paninda. "Marco," sabi niya, napangiti. "Mukhang napagod ka," sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at paghanga. "Okay lang, masaya naman," sagot niya. Tinulungan siya ni Marco na magpunas ng mga mesa. Sa kanilang paggalaw, ang kanilang mga kamay ay nagtama. Isang saglit na pagdampi na nagdulot ng kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa mga tingin pa lang nila, sapat na. Ang pag-ibig na hindi nasabi noon, ngayon ay nararamdaman sa bawat kilos, sa bawat pag-aalala. Isang pag-ibig na tahimik, payapa, at totoo. Tumingin si Serena sa papalubog na araw. Isang bagong simula, isang bagong buhay. Hindi lang niya nabawi ang kanyang dangal. Natagpuan din niya ang isang pamilya at isang pag-ibig na hindi niya kailanman pinangarap na darating. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti siya. Isang ngingiting tunay, maningning, at puno ng pag-asa.